aking GoPro na bago, in-order ka agad ito kahapon. Ito ang GoPro 13. Ito ang latest ngayon. Ito siya, my friends and friendship. Ani-update pa to. Ayusin pa, alisin ko ang kanyang. Ito siya, my friends and friendship. Ayan, no? Subscribe na! Good morning, good day, and good evening sa inyong lahat. At sana ay lahat ay nasa okay ang kalagayan. At ngayon, alam ko sa Philippines ay natutulog pa kayo. Pagising ninyo ay good morning. At ingat lang kayo parati. At don't forget to be pretty. Put on your lipstick and everything. Ingat-ingat lang kayo parati, my friends and friendship. Sinasabi ko lang ito parati sa inyo para may kaunti namang pag-asa sa buhay na kahit tumatanda na ay may remedyo pa. So welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella again. Ito na naman si Mama Ella. Kinukulit na naman kayo at nag-iingay na naman. Of course, kailangan pong iparating din sa inyo ang sitwasyon ko din dito. Ang buhay Amerika. Ang buhay Amerika is not really easy. At mas mahirap, mas maganda kayo dyan sa Pilipinas. So take it easy lang, my friends and friendship. At think positive always. Huwag pabayaan ang sarili para huwag natin para mabigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin na maging maayos. My friends and friendship, today's morning is nagising ako ulit, same as usual, ng 6 o'clock. Kasi si Zoe ay may pasok. Today is Friday. At ito ang last day. Take note, tomorrow is off si Mama Ella at ngayon pupunta dito si Cass. At sa Sunday, Mama Ella is off. Kaya may pupuntahang birthday party ang isa kong apo na anak ni Bam. Pero I'm not sure tomorrow kung tomorrow gagawin or Sunday because tomorrow some of my anak ay not available at my work. So, we're planning na gawing Sunday. I don't know, hindi ko pa alam. Pero, nagre-ready na kami ni Papa Dudes kung sino ang susundo sa amin. Kaya, mas okay sana kung Sunday at si Chanel is off. But tomorrow, si Chanel may work. Yun lang na ang aking basta pupunta kami kung mayroong kaming sasakyan. Pretty ba na naman ang mga nagtumatanda na. Hindi na pwedeng makapag-drive. Like, Papa Dudes, nahihirapan na siya kahit sumakay na sa sasakyan. Kaya, kailangan na ay sasunduin na ng mga anak. But you know, my friends and friendship, Papa Dude's birthday is coming. Ang birthday is November 20. But we plan to celebrate the birthday on the 16th, Saturday, para lahat ay makapunta. O diba? He is already 78 years old. At sana bigyan pa siya ng mahabang buhay. At kahit ganun lang ang health niya na, hindi ko masasabing good health siya. Dahil may kidney failure, may heart failure, may asthma, maraming sakit si Papa Dude. But amin lang yon na talagang kung baga dinudugtungan na lang ng hospital. Every time na mayroong nafe-feel na hindi good sa kanyang pakiramdam, dinadala namin sa hospital sa ER. At doon parang kalmante kami at nagagamot naman siya doon. Kaya sabi ko, dugtungan pang buhay hanggat sa makikita mo ang ating mga apo na nagdadalaga at nagdilipo, o di ba? At tinatapangan ko lang din, my friends and friendship, ang aking loob at aking nire-ready ang aking sarili. Hindi ko sinasabing mauna ako, mauna si Papa Dudes, kundi sa ngayon sa sitwasyon ni Papa Dudes ay hindi mahirap. Talagang hindi mahirap ang buhay niya. Talagang tinitiisan niya ang lahat ng nararamdaman niya. Alam ko sa araw-araw naming pagsasama, every hour, every minute, nakikita ko ang kanyang sitwasyon. Talagang nahihirapan siya sa sitwasyon niya. May time na maging okay siya, yun, okay ang kanyang pakiramdam, nakakapagkwentuhan, nakakapaglakad. Pero my friends and friendship, may time na hirap siya at talagang marami siyang naramdaman na pain. Hindi lang niya matanggap-tanggap dahil talagang ganun ang may sakit is always denied lahat kung anong naramdaman. Pero nakikita ko, tinatago niya kung anong naramdaman niya, lalo na kung nandyan ako. Pero kung tulog ako, minsan hindi siya makakatulog. Kaya pag hindi siya makatulog, sabi ko ng ganun, magdasal ka lang. Pero sabi niya, hindi nag-work, ganun. Iba talaga ang pakiramdam niya. Very irritable talaga siya pag hindi siya makatulog. Yan ang ginagawa ko. Wala naman ako magagawa kung hindi siya makatulog. Sa kanya na yun eh. Do your own ideas kung ano ang
gawin mo pag hindi ka makatulog. Alangang hili-hili ko at kantahan ko siya. Dahil yun talaga ang kanyang hindi siya makatulog. Kakambal na yun sa kanyang mga sakit. Yung anxiety, yung lack of sleep, o yung nandyan na ang depression, kaya lang hindi siya masyadong na-attach sa depression. Meron man, pero light lang dahil nandoon ako, nandoon ang mga apo, nandoon ang mga anak. Siguro, madidepress lang siya kung kaming dalawa lang, pero nandoon kaming lahat, pati ang mga apo, lalo na si Sue, si Cass, si Liam, si Sam, si Beatrice, si Lorenzo, si Mikel, at saka si Josh. Si Josh ay hindi na niya parati nakikita dahil may sariling buhay na. Yun lang ang naiiwan sa kanya na parating naghiheli-heli ang apo niyang si Cash. Yun all the time dito. Si Zoe, si Sam, at saka si Liam. Si Lorenzo nakikita din niya sometimes pero parang nagbipinata na, at si Beatrice, pero they're always still there. Yun lang. Kaya nagiging happy siya. Yun bang pinipilit niya ang sarili niya na gusto pa niyang mabuhay? Oo ba naman? Sino bang hindi nagwiwis na mabuhay sa mundo pa? Sabi ko, Papa Dudes, huwag kang mapagod. Nandito lang kami. Sabi ko sa kanya, kung may pain ka, kung ano man ang nararamdaman mo, walang pain. Kung ang pain lang naman niya is gout, pero nararamdaman ko, siyempre dialysis siya. Halos dinudugtungan lang siya ang buhay niya dahil sa mga gamot sa doktor. Minsan, nadadaanan niya ang iba blood transfuse, dahil low blood, everything. Pero hindi ko i-ignore na may nararamdaman talaga siya na siya lang ang nakakaalam, na dinideny lang niya sa sarili. Kasi pag sumisigaw, sisigaw siya. Ayun paano, hindi ko alam. Dahil hindi siya nagsasabi sa akin. Basta sabi niya, anong pakiramdam mo? Sabihin mo, wala. Ganun lang siya. Parang irritable siya. Ngayon wala naman akong magagawa. Ayaw kong pilitin siya. Sabi ko, labanan mo lang hanggat kaya mo. Ipagdasal mo lang, okay lang. Sabi ko lang ganun sa kanya. Kung time na may nararamdaman ka, dadaling kita sa ospital. Nandito lang naman ako. Nandito ang mga anak mo. Nagtutulong-tulong kami hanggat sa madudugtungan ang buhay mo. Pero kung time will come na napapagod ka na, it's okay, Papa Dudes. Sabi ko sa kanya, ayaw niya. Ayaw niyang marinig ng ganun. Oo, sabi ko, nagagalit siya. Kaya hindi ko yun inuulit. Ako lang nagiging practical lang ako na gusto ko kung sinasabi ko kaagad habang nandyan pa siya, buhay siya. Dahil hindi ko alam, ang buhay ko, hindi rin alam, ang sa kanya, ako wala akong nararamdamang sakit. Pero I hope and pray na sana magiging okay dahil para sa pag-alaga sa kanya. Nagagalit siya. Pag sinabihan kong, dumating ang time na napapagod ka na hindi mo na kaya, huwag mo akong alalahanin. Sabi ko sa kanya, kaya ko ang buhay ko. Kaya, kung kailangan mo kung mayroon kang mga problema, sabihin, pero ayaw niyang sabihin. Hindi ko alam kung ano ang kayang naramdaman. Basta nakikita ko na nafe-feel ko na hirap talaga siya sa kanyang sitwasyon. Ang papel ko lang sa buhay ang pag-take care sa kanya. Inalagaan ko siya. Lahat ng mga gamot, pinapalala ko, ino-order ko. Nagre-ready ako ng pagkain para sa kanya. Nagda-dialysis. Ina-assess ko siya all the time na pag may mga doctor's appointment, kahit naka-wheelchair na ang bigat-bigat niya, doon ko tinutulak ang wheelchair. Dahil gusto ko siyang mabuhay. Napaka-selfish ko naman siguro sabihin na mabuhay pa siya ng mga 10 taon. Hindi ko naman yan masasabi dahil sa sitwasyon niya. Ngayon, dahil kagabi na naman is hindi siya makatulog. Sabi ko, huwag mong problemahin ang hindi ka makatulog. Wala ka namang trabaho. Kung hindi ka makatulog ngayong gabi, may araw pa namang makakatulog ka. Wala ka namang ginagawa. Matulog ka lang kung gusto mo. Sabi niya, tablet, galit na galit siya. Kaya minsan, tinutulugan ko nilang dahil iniisip ko kasi may friends and friendship. Pag ako rin ang hindi nakatulog, iba ng pakiramdam ng sarili ko pag kulang ako sa tulog. May edad na kasi. I'm 70 years old. Kung pareho kaming dalawa na nagmumukmuk dahil sa may problema sa health, kulang ako sa tulog, ang mangyayari? Walang may magpapakain, walang may mag-aalaga sa kanya, walang may magtitingin sa mga apo na kahit simpleng bagay lang na pinapakain ko. Kaya ini-ignore ko siya sa gabi. Hinahayaan ko siya kung ano ang gusto niya. Minsan,
sisigaw, naririnig ko, pero hindi ko pinapansin anong gagawin ko. Alangang kantahan ko at patutulogin ko siya. Nasa sa kanya na yun. At hindi ko na kaya na hindi rin ako makatulog. Pero inalagaan ko talaga siya. Lahat ng buhay ko doon na sa kanya. Binibigay ko dahil siya naman noong bata pa ako ay ganun din ang ginawa niya. Pero happy talaga siya pag nandoon ang mga parating nagtatanong every time na si Zoe pumasok sa school at hindi sa kanya nakapagpaalam. Nagtatanong bakit wala, nasaan ang mga apo niya, hinahanap niya. So ganun na talaga. So sabi ko sa kanya, Papa, life is too short. So you need to enjoy your life. At i-enjoy mo sa mga apo mo. I-enjoy mo na ako ang kasama mo. Sabihin mo sa akin kung ano lahat ang problema, kung anong gusto mong gawin ko. Pero ayaw niya. Ayaw niya, my friends and friendship. Ito rin ako, my friends and friendship, kahit papano ay ini-enjoy ko rin ang aking sarili. Kahit sa kabila ng lahat ay nandoon ang aking pain na naramdaman at heartache at kung nandoon din. Pero nakangiti pa rin ako dahil ayaw kong mananatili akong nakasimangot at problemado. Dahil minsan lang ang buhay na binigay ni God na naging ganito akong 70 years old. Kaya inalagaan ko ang health ko na yun bang sabi ni God ayan, binigyan na kita ng edad ng 70 years old. So, ano pang hihilingon? Bahala ka na kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kung gusto mong maging happy, do it. Na maging happy ka in a nice way. Kung gusto mong mag-enjoy ng buhay mo, do it. Ang bahala ka na pag ikaw ay nagmamaktol. Yun lang ang iniisip ko, my friends and friendship. Nandoon si Papa Dod sa kwarto, nag-struggle dahil hindi siya daw makatulog. Pinabayaan ko, sinara ko ang kwarto. Sabi ko, bahala ka. Talagang antukin ka niyan. Nakakatulog naman siguro, kaya lang isip niya hindi siya makakatulog. Okay, my friends and friendship. So, tuloy ang araw natin. At tuloy ang ligaya kahit ganito ang buhay. Enjoy our life. Life is too short. Ang problema, nandyan lang yan. Set aside and take a chance to sit down and solve the problem. O di ba? Huwag tayong magmaktol. Huwag nating iwanan at takbuhan ang problema. Ang problema is all the time there. Pag hindi mo sinolve ang problema, tatakbo ka, pagbalik mo nandoon pa rin siya. O di ba? Kaya yun. So, ako, my friends and friendship, ay itong GoPro kong ito ay nahihirapan ako. Dalawang aking GoPro sa ngayon, 8 at saka 10. Ang isang GoPro kong yun ay 8 yun, old na, gumagana pa naman. At ito naman ay ang 10 na latest ko, bago kong mga 1 year lang, siguro more than 1 year. Pero nagluluko na siya pag, siguro sa brand, paglagay mo ng battery, ay matagal pa bago makarecover at ma-pick up ang battery. Kaya nahihirapan ako pag sa madalian na nagbablog ako, it takes 30 minutes pa bago mag-connect ang battery dito. Kaya nag-order na lang online. Tinulungan ako with Chanel and Grimes. And shout out sa inyong dalawa. Thank you so much. Kaya nakakuha ako ng GoPro, kaya mag-unboxing tayo ngayon ng aking GoPro. Itong aking GoPro na bago, kapon, in-order ka agad ito kahapon. At pinick up agad namin sa Best Buy. Kinuha namin ng warranty, 2 years warranty, para kung ito ay masisira, anytime pwedeng ibalik. And then after 2 years, kung gusto kong i-renew, makakuha ako ng another GoPro. Yung mga ibang GoPro ko, my friends and friendship, yung dalawa, ay walang warranty ito. Kaya pag nasisira, ay hindi ko na ibabalik at napapalitan. Kaya ito nagagamit ko pa naman, pero matagal lang mag-connect ang kanyang battery. Kaya unboxing tayo. Ito ang GoPro 13. Ito ang latest ngayon. Ayan siya. Complete siya. Bundle siya eh. Kompleto lahat. Ito siya. Ganito din yung lalagyan ng yung una at pangalawa kong GoPro. Ayan. Ito, pare-pareho lang. Ito siya, my friends and friendship. Mayroon siyang handles, kagad. Ayan. Bagong-bago talaga siya. Mayroon siyang, ito siya, my friends and friendship. Hindi ko pa ito na buksan. Bagong-bago. Oh. Mabango pa. Ito siya, my friends and friendship. Bagong-bago. Your camera must be updated before you can use it. Kailangan i-update pa to. Ayusin pa, alisin ko ang kanyang lens. Ito siya, GoPro 13. Kaya alisan ko na ito. At kinuhanan ko na kaagad ito ng insurance para for in case
ay mayroong insurance siya pag masira. Ay, dumikit. Ayan. Ipa-upgrade ko na lang ito mamaya. Ito siya, my friends and friendship. Ayan, no? Pareho din halos, pero may kaibahan din siguro. At iba pa ito. Mayroon siyang battery. Mayroon kaagad siyang nakasamang dalawang battery. Ito ang kanyang battery. Dalawa ang kanyang battery, my friends and friendship, na ayan. Ewan ko pareho siguro ang battery nito dito sa aking GoPro 10. GoPro 13 ito eh. So ilalagay ko lang muna dyan. At ito mayroong charger. Mayroong charger ba ito yata? Oh, ano kaya to? Ano kaya to? Bahala si Big Boy nito. At ito mayroong wire na. Ito ang kanyang isa-charge. Mayroong charger siya. At mayroon din siyang screw pag ilalagay siya dito. Ibalik ko muna ito, my friends and friendship dito. Diyan, para makita ito mamaya. Kaya yan ang aking bagong laruan na naman. Ay, ito pa pala. Ayan, baka mawala. Your camera must be updated before you can use it. Kaya i-update pa daw. Kaya ipapagawa ko ito kay Grimes. Ayan siya. Ito siya. Kaya ayan ang bago. Magagamit pa naman itong ginagamit kong ito ngayon. Kaso na nahihirapan ako. Meron pa palang libreng ano ba tawag nito? SanDisk Extreme. Ilan ba to? 170. Yung parang SIM card. Ano ba to? Yung nakalimutan ko na. Hindi ko masasabi. Okay. So yun nga, my friends and friendship. Ipapayos ko na lang ito. Ipapa-update ko muna ito. Sana kakaintindi nito, yung pwede rin kay Jarrell, pwede rin kay Grimes. Ito ang bagong labas na GoPro, ang 13. Gusto ko sanang bilhin yung DJI, pero sabi hindi daw yung magandang pang vlog, mas maganda daw ang ganito. Mas okay daw ito, kaya at least may insurance din. Okay, at least napapakita ko na sa inyo, my friends and friendship, bago ko namang laruan, na ang price nito, my friends and friendship, is almost 600. Pati insurance na is parang 570 something ang price nito. Kaya kailangan ko talagang bumili nito at wala akong magagamit. At yun lang naman ang happiness ko is vlogging. Panoorin o hindi ang aking vlog. Pero pag pinapanood, I'm so happy. Pag may nagsusubscribe, so happy and thank you very much sa inyo. Pero ang sa akin lang ay binavlog ko lahat-lahat. Time will come na wala na ako sa mundo, makikita to ng mga apo, ang mga activities nilang ginagawa. Kaya minsan, lahat ang mga activities na sa school ay binavlog ko para for record purposes din sa mga apo ko. Pag laki na nila, ay makikita nila yung vlog nila at ang mga itsura nila nung maliliit pa. Happiness ko ang pag-vlog dahil talk ako. Dahil naging teacher siguro ako. Gusto ko kasing magkwento parati. Nagtatalk. Kaya nung teacher ako, I always keep on talking. Kaya happy ako na mayroon akong GoPro, nagwa-vlog ako, na sabi ko, panoorin man o hindi, basta lahat ang mga nasasaluubin ko, nagkukwento ako, nagsasalita ako, at lahat ay reality. Totoong-totoo. It's reality. Hindi, ang tong vlog na to ay kung bawal naman dito sa pag-vlog, hindi ko naman sinasabi mga bawal, yung mga kung anong mga salita na mga masasama, bawal, hindi ko naman sinasabi. Basta kung anong nakikita niyo sa araw-araw ko, ay ako yun. Ganon si Mama Ella is talagang open ang book ko sa inyong lahat. Kaya sana huwag kayong magsawang panoorin ang aking vlog. Happy ko ang pag-vlog. At nasa sa inyo na kung ano ninyo tinitingnan si Mama Ella. Bahala na kayo. Basta ako wala akong ginagawang masama. Wala akong inaapakang tao. Ang purpose ko lang is vlogging na kung sino ang mag-appreciate ng vlog ko ay i-enjoy nila. So, thank you! So, yun, my friends and friendship. Nagbabago na kapag palit na ako ng aking GoPro. Hindi naman ako magpapalit kung ito kasi mahina na. Kaya, buti yun may warranty. Magluluto na pala ako. Tama na yung aking mga kwento-kwento sa inyo. Ito yung may ribs pa ko rito. Yung pork ribs. Ipi-pressure cooker ko to, my friends and friendship. Kasi masarap pati ang buto. Malambot. Pag i-pressure cooker.
Yung mga 2 weeks na to, kailangan ko ng lutuin. At lalagyan ko ng itong papaya, yung kalahati ng niluto ko at pichay. Pero dadagdagan ko pa to ng dahon ng kangkong doon para madami ang gulay. Ang gagawin ko muna dito, my friends and friendship, ay aking igigisa sa aking, at saka ko na i-pressure cooker pagkatapos na may gisa. So, naging frozen ito, my friends and friendship, kaya nilagay ko dito. Pinatuluan ng tubig na mainit. Tapos, igigisa ko para malasa. Ito yung gulay. Nire-ready ko na ang aking mga ingredients at kakailanganin. Kung siguro lagyan ko muna ng asin. Yes, lalagyan ko ng asin, diba, my friends and friends, para malasa. Lagyan ko siya ng paminta. Bago ko igisa. Lalagyan natin itong pang asin, parang marinated lang siya. Magluluto na naman kami nito, my friends and friendship, ni Chanel or ni Chacha sa birthday ni Papa. Sa 16 ang birthday niya. Tinitimpla ko kagad, my friends and friendship, para at bago ko i-pressure cooker para maging malasa. Ewan ko kung may natitira pa akong luya. Tingnan ko muna doon sa ref, my friends and friends. Kasi pag naggulay ako ng chicken na may papaya din na pagagat, meron pa pala. O meron pa isa. May papaya pa ako ditong isa. Ayun. Wala na, yan na. Papaya pa kaming isa. Pwede ko yung i-adobo. Ihiwain ko muna itong luya. Hinahati ko kasi malaki. I-ready ko na at gigisa ko na pagkatapos. Magigisi muna ako, my friends and friendship. Gigisa ko muna bago ko i-pressure cooker para mabango. Inuuna ko muna itong mga niluluto ko para makain. Inigisa ko muna yung anong pala, luya. Natamad na ako magkantay. Dagdagan ko yung gulay ko, kakaunti lang kasi ang pitsay. Iba naman kasi my friends and friendship na ano ba tawag nito? Ang sinigang na pork ay na igigisa mo, ibang lasa. Masarap at mabango. Yan ang aking sasahog. Itong pitsay, ikaunti lang to pag naluto. Madami namang talbos ang aking kangkong. Yan o, kinuha ko doon sa garden. At kumuha tuloy ako ng mayroon pang namumunga ang aking siling bansot. Time ko is mamaya yan matatapos ng 10:25. Malambot na pati ang buto. Ang sarap ng buto pag ninuya. Kung malambot. Friends and friendship, ito gina na update ni Jarrell. Ang ating bagong toy. Importante kasi ina-update. Ito hindi ko na-update yung isa, pati yung date hindi na-update, kaya kinukulit akong update daw ang aking ito. Yung ito ngayon. Nagugutom na ako, init mo na ako my friends and friends ng pandesal. Init ako, tapos lagyan ko ng butter. Solve na ang date ko. Simpla ko ng chocolate milk. Alam? Yeah, marami rin pang vlog. Gugutom na ako dahil yung bigla na akong pinapawisan. Bumababa na siguro ang sugar. Kaya tamang-tama. Itong Milo. Ayan, hindi ko na lalagyan ng sugar.
Masarap ang star margarine. Ito lang ang ating sa ating tinapay. Habang wala pa si Kas, kakain muna ako. Wala din, Ras. Oo, punta siya ngayon. Ayan, ina-upgrade ni Jara, ina-update ni Jara dito sa aking iPad. Ayun ito siguro ito my friends and friendship. Hindi pa masyado. Ayan, enough ko na yan. Kain muna ako. Sarap ang magaling. Alam mo kasi pag nagugutom na ako, pinapawisan na ako. Yung bang di naman nangyayari, pangkaraniwang nangyayari ko dito pag nagugutom lang. Sarap ang margarine. Si Cass, nandito na. Hinatid ang mami. Itong Friday, may pasok ang mami. Kukunin naman mamaya. May friends and friendship ng daddy. At ito, pinakain ko na. Ang kinain niya is 2 itlog na malasado at saka rice. Then, may inom na siya ng Yakult. Ang sarap ng kain niya. May friends and friendship every time na may rice at saka egg na malasado. Gustong-gusto niya talaga yon. At ayan, may inom na siya ng drink yung Yakult. Drink. Okay, a lot. Ngayon. Umiinom siya ng kanyang, parang kailan lang itong si Cass na naging baby, ay ito na siya, malaki na. Kaya ito ang ano talaga ni Papa, ang mga apo niya. Talagang, finish yung Yakult. Finish. Don't spell it. Umiinom niya. Umalis na yung mami niya. Dahil papasok pa yun ng part-time sa care home. Ay, napapagod na din ako, my friends and friendship. At ito na, naka-ready na ako ng breakfast ni Papa. Ando na sa table. Hapo lang muna ako at dito si Cash. Ito nanonood ng kanyang iPad. Ako naman dito, po na napagod na din ako. Masakit ang mga binti ko. Tsaka yung balakang sa kakatayo since this morning. Kaya palabas na si Papa. Ngayon lang siya nagising. Pinabayaan ko lang muna siyang matulog. Dahil kagabi talagang matindi ang kanyang talagang na-depress siya sa hindi siya nakatulog kagabi. Kaya ngayon okay na siya at nandito na palabas na. Pumunta na siya sa bathroom. At bukas ay nandoon kami yata kila Bam at birthday ni Lorenzo, yung pangalawang bunsong anak ni Bam. Kaya maraming sunod-sunod na party at next week, birthday naman ni Papa Dudes. So magre-ready na. Ano ba ngayon? Oo mga next 2 weeks sa 16. Kailan ang payday mo? Okay, I'm okay na my friends and friendship. May bago na akong GoPro. Hindi na ako problema na nahirapan akong mag-charge ng battery. So, thank you for watching my friends and friendship. And don't forget to subscribe Mama Ella channel. Don't forget to hit the like, share, and you can comment down below the box. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa mga kamag-anakan ko sa Pilipinas, doon sa Batanaclan. Ang kapatid kong si Rudy, Damian, si Juanito Damian, at ang kapatid kong babae na si Rowena Villalobos Damian, nandoon sa Ilocos, at saka si Eli Guto at si Roland. Shout out sa inyong lahat. At malapit na ang Christmas, mga kapatid. At ganon din ang kapatid kong si Nilo. So, ingat lang parati. At ganon din ang aking mga pinsan. Shout out sa inyong lahat at shout out para kay Maring Libby, Reyna Sido, I miss you Mare, at shout out rin sa aking kaibigang si Shirley Morales. Shout out kay Paribino Magidato, shout out sa iyo kay Bibing Tabios, shout out at sa mga ibang kasamahan pang pulis ni Papa Dudes, at shout out sa inyo dyan sa Alaska kay Bebeng Evan, at sa mga anak kala Manong Yuli, kay Boy Rino, kay Marchie, at sa mga pamilya. Shout out sa inyong lahat. Kay Ning Lourdes at Billy, ingat kayo parati. Bye-bye!